This is China. So we are here today sa China. I'm with my wife. At today mga sangkay, i-explore po natin kung anong meron, gaano nga ba kaganda ang China. So eto na nga mga sangkay, ang ating pambihirang lakad ngayon. Tayo ay pupunta sa China at ngayon nga mga sangkay, kakasakay lang namin ng eroplano at ang pupuntahan po muna namin ay Hong Kong. Pagkatapos ng ilang oras na flight namin papuntang Hong Kong, nakarating na nga po kami sa lugar na ito. Ito po ang dadaanan namin mga sangkay na una bago po kami tumawid papunta sa mainland China. At dito nga mga sangkay, kami po muna ay nag-ikot-ikot na masyal, tumingin-tingin sa paligid kung ano ang meron sa lugar na ito. So guys, dito tayo ngayon sa Hong Kong. Look at that. Dami ditong, maraming Pinoy dito. Picture! Famous vlogger! Ilang oras din kaming namasyal sa Hong Kong at medyo nakakapagod nga po mga sangkay dahil nga galing pa lamang po kami sa Pilipinas, paglapag, pasyal ka agad. Pero, ayun nga, nag-enjoy naman kami at pagkatapos doon, mga sangkay, tumawid na kami papunta sa mainland China. So guys, dito kami sa China ngayon. I'm with my wife. Hi guys, for today's video, siguro almost 48 hours na kaming gising. We are just enjoying Nandito nga kami sa China, bangag. while we are tired. Sobrang pagod. Pagbagsak pa lang namin doon sa Hong Kong, puro gala na. Yun ang bang pagkain na masasarap po. So, andito kami sa park na to. Dito daw mayroong mini... Cultural park daw nila. Yeah. Meron daw ditong Mini Great Wall of China. Great Wall of the Philippines. So, yan o, makikita nyo yung building na yan. So, para po sa inyong kaalaman, ang China po ay isa sa mga progressive country in the world. Anong lugar to? Shenzhen. Shenzhen. Mhm. Yeah. Dito kami para kamustahin yung mga... Para bawiin yung West Philippines. Dito kami para bawiin ang West Philippines. Boss! Magay ka naman, no? Naka-live ka ba? Hindi. Basta ha? Basta isa lang masasabi ko. Oo. Ate ng West Philippines ha? Correct. Tama yung si Bossing. Ate ng West Philippine Sea. So, papasok na kami dito sa Great Wall of China. Mini Great Wall of China, guys. And we're having fun. So, napasok na natin yung loob ng sangkay. Ano kaya meron dito sa loob, boss? Nandito ang Great Wall of China at saka nandito rin si estatwa ni Digong. Uy! Issue! Mahal, masaya ka ba dito sa loob? O inaanto ka pa rin? Hindi nagsisingkin yung mga bagay-bagay sa akin kasi I'm tired. Tapos tingnan yung mata ko. Batang walang tulog na. Kaya parang wala rin. Pero ayos lang, mamaya babawi na lang kami kasi paglapag namin kanina dun sa Hong Kong, syempre namasyal ka agad sa Hong Kong, nag-tour ka agad, anak ng toko, 3 lugar ata pinuntahan namin. Pero yun yung wala kaming tulog, bagsak sa Hong Kong, walang hotel, diretso ka agad. Kasi yung hotel namin nandito sa China. After namin mag-tour sa Hong Kong, so pumunta kami sa China at eto na, andito na kami ngayon guys, and ito yung paligid. Yo, di ba? Mga tropa natin, mga vlogger ayun, oh.
Wow. Tingnan nyo guys, oh. Yun, oh. So, ang tawag pala sa lugar nito is Mini China. Na may Mini Great Wall of China. Ganda ng loob. Pero mas maganda pa rin to. Oh, di ba? Pagod na yung wife ko. Kasi, yun nga, pinunta ko na kanina. Basta yun. Oh, ito yung loob. So, ang hinahanap natin ngayon kung asan yung Great Wall of China. Yun talaga. So, mukhang mahaba-haba pang lakaran to. Yung mga 1 oras pa ata eh. Pero ang ganda ng loob. Ganda dito, guys. Teka lang. Di ba sikat na vlogger to? May sikat, Vlogger to, ha? may sikat din dito na vlogger. Ano ginagawa mo dito? So guys, nandito na kami sa loob ng park nitong China. Ayan. Maraming namamasyal dito. Mini China ang Yeah. At one thing na maa-appreciate mo dito guys, kasi walang bayad yung mga pasyalan nila kagaya nito. Sa Pilipinas, di ba? Lahat ata ng mga pasyalan dun, kailangan mo magbayad sa entrance eh. Diba dito wala. Siguro kumikita sila dito mga sangkay yung mga yung mga business na nasa loob na mga nagtitinda ng souvenir o kaya mga pagkain. Pero yung entrance fee wala. Wala kayong entrance fee dito. Tingnan nyo naman yung paligid oh. Ganda dito. Mga kasamahan namin eh no. Yan, mga parang street foods nila dito. O, kita nyo, dito siguro sila kumikita yung mga ganyan, yung mga businesses dito. O, diba? Maraming kainan dito sa loob. Mamimili na lang talaga kayo. Pero again, walang entrance fee. So, yun ang kinagandahan. Par, ang kinagandahan dito, walang entrance fee. Mga ganitong pasyalan. Kasi sa atin, diba? Ultimo... Government ang nag-ano sa kanila. O, diba? At ang nakakagulat pa dito, yung itong ginagawa nila is paghahatak ng turismo sa Correct. Walang entrance fee sa atin kahit upuan na lang na nasa loob, binigyan pa ng ano eh. May presyo pa. Kaya mo, susumbong natin yan kay Apo. nang madala naman yung mga pati upuan, pinaginagawa pang entrance. Diba? Pinaganda lang yung garden sa loob, nilagyan na 100 pesos entrance fee. Pagdating ko kaya sa Maynila. Wag mo nang banggitin sa Maynila. Nakalive ka? Hindi. Record ka? Oh, ito yung bossing namin, oh. Yo, yung puta, God na. Yan yung bagman na, bagman. Yun, yung back. Ako po yung Batman, Mike Cervera. At yung boss ko po ay si Mike Cervera. Ayun ho. May issue na naman kayo. Ako ho yung tagadali ng mga ano niya. Yun, ano na to? Ito na yung Great Wall. So, papasok na tayo. We are entering Madapa kayo ha? the Great Wall. You just go straight, okay, you will see. Yeah, 200 meters ahead, you will see the Great Wall of China. Yeah. Some wonders in the world, okay? Wow. That's only 200 meters only. And then Dito, oh. remember the same way. So, we're here in China, guys. Mag-picture muna kami kasi minsanan lang to. Inabot na nga po kami ng gabi mga sangkay from Hong Kong to China. Wala pa rin po kaming pahinga. So pagod na po ang lahat sa amin at gustong gusto na po makapagpahinga dahil kinabukasan may panibago na naman po kaming lakad. And that is me. And this is our room. For tonight. Yun.
Oh. So, ito yung room namin for tonight. Ang ganda. Para siyang seda. Mula sa nakakapagod na araw kahapon, mga sangkay, eto na naman, may lakad na naman po tayo for today's video. Pati yung kamay ko. Parang bata sumisigaw. Ingon. Ay, boss. Ganda. Isa sa napansin namin dito sa China, mga sangkay, yung mga sasakyan nila hindi po maiingay dahil nga po electric cars na po ang karamihan na ginagamit ng mga Chinese dito sa kanilang bansa. Talaga nga namang napakalago na po ng bansang ito. So mga sangkay, kung nung unang araw talaga nga namang pagod na pagod kami at sobrang exhausted kami at that time, pero etong panibagong araw, mga sangkay, na lakad namin o pagtutour, nakabawi kami. Medyo okay na po yung katawan namin, na-refresh na, mga sangkay, may lakas na at na-enjoy na po namin ang mga lakad namin. Kagaya po ng lugar na ito, aba, punong-puno po ng mga historical buildings pala ang park na ito. Guys, yung mga sasakyan nila dito, mapapansin nyo, walang tunog. Halos lahat dito ng sasakyan sa China, wala siyang tunog. So ano siya, para good for environment. So ayun, what's up guys, this is me, Sangkay Janjan, and we are back. At alam nyo, maraming mga kapansin-pansing mga bagay dito na maa-amaze kayo. Isa po doon, mga sangkay, yung mga sasakyan nila dito, karamihan po ay electric na. So wala nang hindi tulad sa Pilipinas, di ba? Umuusok yung mga sasakyan kasi oil pa yung ginagamit. Dito, mga sangkay, more on electric at sobrang ma-amaze kayo sa lugar. O, diba? Mala Europe yung lugar na to. So ayan guys, nandito kami ngayon sa China kasi nagtutour kami. Pumapasyal kami halos everyday, mga sangkay. Pumupunta kami sa iba't ibang mga lugar at halos wala pong putol, no? At ngayon nandito tayo ngayon, mga sangkay, sa Starbucks. Yun, no? So marami pa tayong pupuntahan dito sa China at marami pa po tayong may explore. At ayun, mga sangkay, titingnan po natin ano ang mga malalaking pagbabago. Kasi, guys, ang China, sabi pa nga ng iba, underrated daw po ang China. Kasi, ang pagkakaalam po natin, ang China ay magulo, nakakatakot, walang improvement. Pero alam nyo ba, mga sangkay, na ang China ay isa sa mga malalagong bansa na lumalaban ngayon sa buong mundo? At pagdating po sa trade war, sila po yung naglalaban ng bansang Amerika at China. Kaya ngayon, mga sangkay, ang nakikita ko dito, yung mga nawi-witness ko dito, kagaya ng mga matataas na gusali, mga building, napapanood ko lang dati sa social media. Pero ngayon, mga sangkay, kita nyo naman, no? This is China. So we are here today sa China. I'm with my wife. At today, mga sangkay, i-explore po natin kung anong meron, gaano nga ba kaganda ang China. Mostly, mga sangkay, ang lagi po natin napapanood sa China mga negatibo lamang. Pero what if, mga sangkay, makakita po tayo ng mga naggagandahang gusali sa China, improvement ng China, development ng China, kahit ano pa. So halina, mga sangkay, i-explore po natin ang bansang ito. Let's go!
So nakikita nyo naman siguro yung likod ko mga sangkay. Isa sa mga magagandang building, matataas na building dito sa China. So ito yung mga makikita natin mga sangkay dito sa China, no, na wala po sa ibang bansa. Or pwede naman po natin makita sa ibang bansa, pero nakakagulat lang yung development dito sa China. One of the most advanced na bansa ngayon ng China sa buong mundo. Kita nyo naman. So kami nga po ay nag-iikot dito sa Guangzhou, China. At isa po sa napansin namin dito, bukod sa mga advanced na mga teknolohiya at mga nagtataas sa mga buildings, ay napakalinis po ng China. Grabe! So what's up guys? So ito, mga sangkay, makikita po talaga natin dito yung grabing infrastructure or mga building mga sangkay na nagtataasan dito sa China. Look at that guys, oh. Grabe, ang lupit. So sino mag-aakala mga sangkay na ganito na ngayon yung China kaganda, oh. Diba? Sobrang lupit, pero magpipicture muna daw kami. So itong development mga sangkay, hindi rin po naging madali. Kasi dumaan po ito ng mahaba-habang proseso. Pagsasaayos po ng sistema sa pagpapalago ng kanilang ekonomiya at hanggang sa humantong na nakita na po talaga nila yung magandang resulta ng matagal na panahon na development dito sa China. Kagaya na lamang po ng pagpapasok ng napakaraming mga foreign direct investment. Alam niyo mga sangkay, yung tourist guide mismo namin, sinasabi po talaga nila, ang isa po talaga sa nagpalago sa China ay ang foreign direct investment. Binuksan po nila ang kanilang bansa, though authoritariang bansa sila, pero binuksan po nila ang kanilang bansa sa mga dayuhang mga negosyante. Sa Pilipinas mga sangkay, wala po tayong ganyan eh. Actually, ang mayroon sa atin is 60-40, di ba? Kaya hirap na hirap po yung mga dayuhang negosyante na magnegosyo sa ating bansa. Pero dito sa China, bagamat komunista po sila, pero inopen po nila ang kanilang bansa para sa mga dayuhang negosyante. Kamal, anong masasabi mo sa China? Guys, sobrang ganda ng China. Like, for example, pag iisipin nyo, China, parang naisip nyo, dirty, ganyan. Pero ay, grabe, sobrang ganda. Skyscraper nila, sobrang, ang tataas. Malamang skyscraper. Pakita natin dito. Ayan, oh. Yan, oh. Ay, ang ganda. Sobrang ganda. Diba? Napakaganda. Tapos ang dami ditong dayuhan. Ayan, oh. Tourist dito, hindi lang kami, iba't ibang lahi. Hindi porket nandito kami, pro-China na kami guys. We're pro-Philippines. Pero syempre, you need to explore the world kung ano yung difference. Mismo. Hindi naman kasi natin iniiwanan yung pagiging natin, laban natin sa West Philippine Sea. Kumbaga, gusto natin ma-explore yung China kung anong mayroon sa kanila. Though, separate po yun sa claim natin sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. No, magkaiba po yan. Pero kung mayroon man tayo matututunan dito sa China, ito po yung pagiging bukas nila sa pagpapalago ng kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng mga dayuhang mga negosyante. Oo. Diba? Diba sabi ng tour guide namin, one of the secret bakit walang traffic sa kanila, mula Monday to Sunday, same lang sila ng flow ng daloy ng Sasakyan. kalsada. Kasi ang secret daw nila is Sky Road. So, alam niya rin na ang Pilipinas ay meron lang isang Sky Road and dapat yun yung nakikita kong solusyon para at least, diba, hindi na traffic. Kasi sa atin sa Pilipinas, nakafocus lang sa baba. So, lahat ng sasakyan nasa baba. Oh, Sa diba? kanila, meron silang Sky Road, hindi lang isa. Sobrang dami. Sobrang dami. Siyempre, nagkakaroon na ng option yung mga tao kung saan sila dadaan. So, Mismo. hindi na isang daanan lang. Kaya nababawasan yung daloy traffic. Oh, diba? Traffic ko. Daloy traffic. Pero ayun nga guys, Dude. ang kailangan ng Pilipinas is foreign direct investment. Para magkaroon po tayo ng mga ganitong klaseng
building, oh. Kasi once na marami ng mga negosyante sa Pilipinas, mas madali na lamang po lumago ang ekonomiya ng ating bansa. No? Kung yan yung pinaka matututunan natin sa China, mga sangkay. Kausapin natin mga tropa natin. Bro, alam ko first time mo sa China, di ba? First time. Hindi pala, first time. Bro, bakit ganito nakalago yung China ngayon? Kasi sa unang-una, yung mga tao masunurin talaga sa gobyerno nila. Yun ang dapat nating hinahangaan sa kanila. Alam nyo, sa lahat naman ng mga bansa, marami tayong hahangaan eh. Ganon din naman sa atin, merong hinahangaan sila sa atin, di ba? Pero, mas tingin ko, mas marami tayong dapat hangaan sa kanila. Unang-una yung pagsunod sa gobyerno nila. Di tulad sa atin, kita mo, kontra ng kontra. Kapag ka nakaupo na, ginawa na lahat-lahat na maiupo sila. Pero hindi naman nila ginawa rin lahat. Para ano? Para may angat tayo. Pero mapapansin ninyo, kung sino pa yung mga nakaupo ng una, sila pa yung ngawa ng ngawa. At kapag ka naman sana, no, natapos na yung termino nyo, abay, dapat tumulong na kayo sa bagong mauupo. Hindi yung kayo pa yung kukontra ng kukontra mismo. Diba? Imbis na inganyan yung mga Pilipino para tayo tumulong sa gobyerno, tayo mismo unang-unang sumisira dito. Hindi, honestly talaga kasi. Siyempre tayo, China critic tayo sa Pilipinas eh. Dahil sa West Philippine Sea. So, dahil sa West Philippine Sea. So, siyempre ako palagi kong pinapanood is yung mga yung mga critics sa China. Nakakala ko yung China is may mga lumulubog na building, 'di ba, yung mga kotse nakatambak na lang. Ayun, pero nung pumunta ako dito, pagpasok pala ng China border, nakita ko kagad kalsada. Grabe yung kalsada talaga, ang daming Hindi, grabe talaga yung kung kumbaga sa Pilipinas yung skyway natin, natutuwa na tayo doon. Ibang level talaga dito. Tatlong palapag ata yung baba. Tatlong palapag ata na mahaba. Tinatawag nilang sa atin skyway, sa kanila May ibang tawag sila eh. So ano sa tingin mo? Bakit ganito nakalago yung China? Alin? Bakit ganito nakalago? Ang daming building, ang Hindi daming... hindi kasi unang-una talaga diyan. Alam naman natin na itong China dati sarado sa ekonomiya. Sinubukan nilang buksan sa Shenzhen. So naging effective, so naikalat sa buong China. Pero in reality talaga, because of communism din na nahaluan ng Foreign direct investment. foreign direct investment. Ayun. Yun dapat buksan ng Pilipinas para saan? Sa 100% own ng mga banyagang mamumuhunan. Hindi yung 40% lang na ginawa noong 1987 Constitution. So dapat ngayon, dapat na siguro mamulat ang tao na kailangan ng baguhin talaga yan. Minsan Mike, ikaw kasi bilang sa negosyante yung karamihan ng mga negosyante ayaw talaga ng FDI, di ba? Mismo. Napansin natin yan, pero si Insan Mike, negosyante pero pabor sa FDI. Ganito yan, kung iisipin mo para sa bansa mo talaga at hindi para sa sarili, i-welcome mo lahat yan. Dapat bukas ang isip mo dyan. Dapat tanggapin mo yan. Di ba nga sinusulong ni PBBM yan na maging bukas ang ekonomiya natin? Oo, sinusulong talaga pero kinukontra nila. Bakit? Kasi nahahawakan sila ng oligarko. Ako hindi naman ako oligarko eh. Bakit ako? Makabayan ako eh. Akala ko nakabayan. Akala ko hindi sa pagiging hindi sa pagpo-promote ng China. Lang dito. Hindi sana eventually ang Pilipinas maging ganito din. Hindi maging komunista. maging ganito rin kaunlad. Sana tigilan na nila yung tatanong sa isip ng mga Pilipino na halimbawa, katulad yan, pag sinabi nilang ang China is kumbaga mananakop talaga, di ba? Mananakop or yung mga natitira dito, palaway, gano'n. Kasi kung titingnan niyo po dito mga bro, lahat po naman yan, innocent yan. Wala silang alam sa Walang alam yan. agawan. Oo. Ang problema lang dito yung West Philippine Sea, gobyerno to gobyerno. Isipin nyo guys, kung gusto makipaggera ng China, masisira po talaga. Ito yung unang mga tatamaan yan. Sa tingin nyo, papayag yung China na mangyari yun? Ang ganda-ganda na po ng kanilang bansa. So ang sa tingin ko lang dyan, mga sangkay, kailangan lang pakitaan talaga ni PBBM ng strong leadership para po talaga maproteksyonan natin ng West Philippine Sea. At kapag nakita yan ng China, siguro hindi na po nila tayo aabusuhin sa ating teritoryo. At malamang mga sangkay, luluwag po yung kanilang claim sa West Philippine Sea. Alright? But again guys, separate po yan Separate po yung sa West Philippine Sea. Wala pong hinalaman
yan sa development ng China. So again, kung mayroon man tayo matututunan sa China, yun yung sistema ng kanilang pagpapalago ng kanilang ekonomiya. Kasi alam nyo guys, yung China hindi po ganun kadali na lumago. Umabot po sa punto, mga sangkay, na nag-eksperimento yung kanilang gobyerno, paano mapapalago yung kanilang ekonomiya, humingi ng tulong sa iba't ibang mga bansa, sa mga eksperto. So sa ating bansa, hindi ganun eh. Sa ating bansa, marami pong nag-o-offer na pagandahin yung ating bansa. At isa na po doon, yung foreign direct investment, buksan ang ating bansa sa pamamagitan po ng mga dayuhang mga negosyante. So sa papaanong pamamaraan yan guys? Yan ay sa pamamagitan ng economic chacha. Kaya nga lang guys, papaano mangyayari yan mga sanggay kung may mga kumukontra? So kung gusto natin na maging ganito ang Pilipinas, kagaya ng China, ang kailangan natin gawin, suportahan po natin yung economic chacha. Isinusulong po yan ni PBBM mga sangkay. Kasi alam nyo, ito po talaga yung susi sa pagpapalago sa ekonomiya. Buksan yung ekonomiya sa pamamagitan mo ng foreign direct investment. Kasi lahat halos dito mga sangkay, yun po talaga yung kanilang kwento. Na kaya lumago ang China dahil po sa mga foreign direct investment. Halos lahat pag dumaan ka sa kalsada nila, sa sky road nila. Pag nasa sasakyan ka, makikita mo halos lahat ng buildings, may mga naka-cranes, halos lahat. Sabi nung tour guide namin, lahat ng infrastructure dito may nag-invest. Diba? Invested siya. Sa atin, wala gaano pumapasok. Aba, masyado tayong sakim sa bansa natin eh. Ayaw natin ng mga dayuhang negosyante.